Sandy, pumayag ka lang na pakasalan ako. Ibibigay ko sa'yo lahat ng gusto mo. Lumuhod si Peter sa harap ko, kasabay ng paglabas niya ng singsing para mag-propose. Nagsilabasan naman ang mga magulang namin at mga kaibigan sa likod ng halaman para kantsawan kami. May mga hawak silang bulaklak at mga gawang banner na may nakasulat na yes para udyokin akong sagutin ng positibo si Peter. Sumimangot ako at pakunwaring umiling bilang panloloko para makita ang mga reaksyon sa mukha nila. Tumanggi siya. Rinig kong sabi ng isa sa mga kaibigan namin. Bumagsak naman ang balikat ni Peter at napanghinaan agad ng loob kaya malakas akong natawa at sumigaw ng malakas na oo. Siyempre magpapakasal ako sa'yo. Natatawa kong bawi at hinalikan ng labi niya bago siya niyakap. Yes, finally! Sigaw niya at binuhat pa ako sa sobrang tuwa. Mula sa maliit na detalye ng kasal namin ay pinaghandaan talaga namin ng husto. Ayokong magkaroon ng panghihinayang kung sakaling may hindi masunod sa gusto ko. Espesyal ang okasyon na to, kaya hanggat maaari, itotodo ko ang pasabog. Siguro dahil sa pagiging event manager ko na rin. Wala naman akong regrets na si Peter ang pinili kong pakasalan dahil sa halos 6 na taon na pagsasama namin ay naging loyal siya sa akin. Palagi niya akong iniintindi at pinagpapasensyahan dahil ganun naman dapat ang mga lalaki, hindi ba? Marami ang naiinggit sa akin dahil perpekto siya at nasa kanya na ang lahat ng hinahanap ng isang babae. Pero lingid sa kaalaman ng lahat na dati siyang babaero at sa akin lang talaga siya nagtino. Matulog ka na kaya, Sandy? Bukas na ang kasal mo pero tignan mo, dilat na dilat pa rin ang mga mata mo. Natapos na tayo't lahat mag-party at nagsiuwian na rin ang mga kaibigan natin. Mulat ka pa rin. Concern na utos ni Jen, pinsan ko at matalik na kaibigan. Hindi ako makatulog eh. Hinihintay ko ang tawag ni Peter. Hanggang ngayon hindi pa siya nag-update sa kung ano ang nangyari sa bachelor's party nila. Nakanguso kong sabi habang tinitignan ng phone. Hay nako, kinakabahan ka naman masyado. Walang gagawing kalokohan yun. Pang-assure pa niya. Ngunit kahit ganun ay hindi ko talaga maiwasang mangamba. Nakita ko kasi sa GC nila na may malaking regalo raw sila para kay Peter. Mag-e-enjoy daw siya ng husto, kaya nag-overthink ako. Balisa akong wika kay Jen. Ano ka ba naman? Tingin mo ba magagawa pang magloko ni Peter? Bukas na nga ang kasal niyo eh. Pagpapagaan pa ni Jen sa kalooban ko, ngunit hindi talaga napanatag ang loob ko. Hanggang sa parehong nabaling ang tingin namin ni Jen sa phone ko nang mag-ring ito sa isang video call. O ayan, sakto, tumatawag na sayo. Ani Jen at sinenyasan akong sagutin na ang tawag. Mabilis kong inayos ang buhok ko at tumikim bago pinindot ang answer button. Ngunit ganun na lang nagulantang ang buo kong pagkatao nang makita sa kabilang linya ang mainit na ganap sa fiancé ko at sa babaeng nakasuot ng lingerie na may suot pang headband na bunny. Wala na ang mga kaibigan doon ni Peter at silang dalawa na lang ng babae ang nandoon habang gumagawa ng milagro sa sofa. Malakas akong napamura na siyang nagpahinto kay Jen sa pag-aalis sa kwarto ko. Bakit, Sandy? Anong nangyari? Tumakbo siya palapit sa akin at tinignan ng screen ng phone ko. Sa gulat niya ay nabitawan pa niya yun. Natulala ako at paulit-ulit na pinroseso ng utak ko ang mga nakita ko. Rinig na rinig pa sa kabilang linya ang malalakas na ingay na pinapakawalan ng babae dahil sa pagtira na ginagawa ni Peter. Halatang lasing na si Peter. At hindi ko alam kung paano niya pa ako nagawang tawagan. Kung ganun lang naman ang ipapakita niya. Anong nakain ng gagong yun? At ngayon pa talaga nangati ang pagkalalaki niya. Sa sobrang gulat din ni Jen ay hindi na niya nagawa pang magsalita at natulala na lang din gaya ko. Ikaw ba ang fiancé ni Peter? Sabi niya, tawagan daw kita. At ipakita sa'yo itong ginagawa namin. Hindi na maipinta ang mukha ng babae habang sinasabi yun. Kaya mabilis kong pinulot sa lapag ang phone. Nasaan kayo? Nang gagalaiti kong tanong habang nanginginig ang mga palad. Tatapusin lang namin to. Sa'yo naman na siya simula bukas eh. Kaya hayaan mo muna kami. Kumagat siya sa pang-ibabang labi. At kitang-kita ko kung paano naulol si Peter na parang aso.
dahil sa ginagawa nila nung babae. Sa galit ko ay binalibag ko ang phone sa pader na siyang dahilan ng pagkasira nito. Buwisit! Sagot ko at kinalat ang lahat ng nasa lamesa ko, maging ang laman ng bookshelf ko. Nahulog ang lahat ng yun sa lapag, maging ang flower vase na siyang natapakan at kinasugat ng paa ko. Sandy, puno ng awa ang mukha ni Jen habang nakatingin sa akin. Pahiram ng phone mo. Salubong ang kilay kong demand habang pinupunasan ng palad ang mga lumandas na luha sa pisngi ko. Anong gagawin mo? Kumalma ka muna, Sandy. Nag-aalang ang wika ni Jen at nilapitan ako para pakalmahin. I will cancel the wedding tonight. Wala nang kasal na mangyayari. Pinal at determinado kong sambit habang nagtitipa ng mensahe at post para sa kaalaman ng lahat. Kung nagawa ni Peter ngayon, magagawa niya ulit kapag kasal na kami. Humigpit ang hawak ko sa phone at pinindot ang send at share button. Marami agad ang nagtanong kung bakit, pero ni isa sa mga yon ay wala akong sinagot. Pakiramdam ko ay naubos lahat ng lakas ko dahil sa nangyari. Kung magkukulong ka sa kwarto mo, ako na muna ang kakausap sa parents mo bukas. At sa mga kaibigan natin dahil paniguradong susugurin ka ng tanong ng mga yon. Suhestyon at pagmamalasakit ni Jen ngunit inilingan ko siya. Hindi mo kailangang gawin yon. Ako ang kakausap sa kanila. Ginawa ko lang naman ang tama. Kaya wala dapat akong ikabahala. Lakas loob kong tugon at nagpakawala ng marahas na buntong hininga. Buong magdamag akong binangungot dahil sa ginawang kalokohan ni Peter. Kaya magdamag din akong umiyak kahit hindi niya deserve ang luha ko. At itataga ko sa malandi niyang pagkalalaki na huling beses na to. Hindi na ako iiyak sa kanya. Pinagmamalaki ko pa naman na dahil sa akin ay nagbago na siya. Tapos ganito ang gagawin niya. Ang kapal talaga ng mukha ng cheater na yun. What happened, Sandy? Why cancel the wedding? Nagtatanong ang mga amiga ko kung anong nangyari. Wala akong maibigay na sagot. Humahangos at nagmamadaling pumasok si Mama sa loob ng bahay ko. Kasama ang mga magulang ni Peter kinabukasan lang din. Nabulabog pa nga ang pag-idlip ko dahil doon pa lang sana ako makakakuha ng matinong tulog. Kaso nga lang, malalakas ang katok nila sa pintuan ng kwarto ko na siyang nagpagising sa akin. Peter is on the way here. Mag-usap muna kayo, iha. Huwag kang padalos-dalos ng desisyon. Payo naman ni Tita Carla, ang mami ni Peter. Hinilot ko ang sintido dahil maging ang utak ko ay tumitibok na naman dahil sa galit. Kasi po may ginawang kalokohan si Peter. Paunang sabi ni Jen, kaya nabaling sa kanya ang tingin ng matatanda. Ano namang kalokohan yon at nagawa pang i-cancel ni Sandy ang kasal? Takang tanong ni Tita Carla. Nagtatanong ang mga mata nila at desperado sa sagot. As much as I don't want to answer their questions dahil masakit ang ulo ko, ay nagsalita pa rin ako para matapos na to. At makauwi na rin sila. Peter cheated on me. Kagabi, sa party nila. May kaharutang iba. Ano, okay na po ba? Pwede niyo na po ba akong patulugin ulit? Rinig ang singhapan nila dahil sa gulat. Sigurado ka ba dyan, Sandy? Maagap namang tanong ni Tita Carla. Kitang-kita ng dalawang mata ko at nakita rin po ni Jen. Hindi ko naman po siguro ika-cancel ang kasal kung hindi mabigat ang ginawa niya, hindi po ba? Tumayo ako at pinagkrus ang braso. Pero sayang naman ang kasal niyo. Baka pwede niyo pang ayusin, anak. Agap naman ni Mama na para bang hindi narinig ang mga sinabi ko. Ma, naririnig mo ba ang mga sinasabi mo? Paano pa namin maayos? Sinira niya na ang tiwala ko. Para mo naman akong ginawang desperada niyan. Iritable kong sabi. Napahila mo siya sa kanyang muka at natahimik naman sila ni tita dahil mukhang dismayado sa nangyayari. Kung tutuusin kasi ay sila pa ang excited sa kasal namin. Botong-boto si Mama kay Peter at ganon din naman sa akin ang parents ng lalaki. Maya-maya ay kinalabit ako ni Jen at nginuso si Peter na kapapasok lang ng bahay. Umirap ako at huminga ng malalim. Hinahanda na ang sarili sa magaganap na gera. Tumikhim si Mama at makahulugan akong tinitigan. Iwan na muna namin kayo ni Peter para makapag-usap kayo. Jen, let's go. Ani Mama at sabay-sabay silang umalis. Talaga ba?
Gugustuhin pa nilang makapag-usap kami at maayos ang relasyon namin. Sandy, bakit naman ganito? Maaga pa kong nilapitan ni Peter at sinubukang hawakan ng kamay ko. Pero dahil nag-flashback sa akin ang lahat ng ginawa niya kagabi, kasama ang babaeng yon, buong pwersa ko siyang sinampal. Sa gulat ay halos natulala siya at hinawakan na lamang ang pisnging na sampal. Why are you doing this? Nagtataka pa niyang tanong na para bang hindi niya alam kung ano ang katarantaduhang ginawa niya. Inis akong natawa at inirapan siya. At nagmamaang-maangan ka pa, ang kapal ng mukha mo. Kung makabayo ka sa babae mo kagabi. Sarap na sarap ka ba ha? Gigil na gigil ka na bang makatikim ng pechay? Hindi ka na nakapaghintay? Bukas na ang kasal natin, ilang oras ka na lang maghihintay. Kung sa bagay, gawain mo na nga pala yan dati pa. Sunod-sunod, nang gagalaiti at mapanghusga kong sumbat. Dahil gusto kong ipamukha sa kanya na nakakadiri siya at walang kapatawaran ang ginawa niya. I'm sorry, pero bakit ba ako ang sinisisi mo? Sisihin mo ang mga kaibigan ko. Dahil sila naman ang nagplano nun. Iritable pa niyang sagot. Sa sobrang pagkadismaya ay inis akong natawa. Talaga ba? Isisisi mo sa iba? Hindi ba dapat ikaw ang umako ng kasalanan since ikaw naman ang nagpakasarap kasama ang regalo nila? Malakas kong wika sa kanya. Lalaki ako, Sandy. Lasing din ako nun. Akala ko ikaw yun. Frustrated na paliwanag niya. Pues, hindi yun valid reason para pumayag ka sa gusto ng babae. Alam mo, mabuti na lang talaga at hindi ko naibigay sa iyo ang virginity ko. Kahit na anong pilit mo sa akin nun. Kung nagkataon, napakalaki ko lang na tanga. Wika ko sabay irap sa kanya. Yan ang problema sa'yo. Alam mo, hindi ko nakasalanan kung nagawa ko yun. Kasi ikaw ang may problema. Kung naibigay mo lang, hindi tayo hahantong sa ganito. Walang pag-aalinlangang wika ni Peter. Ang kapal ng mukha mo. Pinatunayan mo lang na yun ang habol mo sa akin. Umalis ka na. Sa panggigigil ay pinagtulakan ko siya palabas ng bahay ko. Hinugot ko rin ang singsing sa daliri ko at binato sa mukha niya. Hindi bale. Alam kong hindi mo rin ako matitiis. Gagapang ka rin pabalik sa akin. At saka madali ka lang namang palitan. Confident na sabi niya at nginisian ako bago tuluyang umalis. The nerve. Hindi lang siya malandi at makapal ang muka. Mataas din ang pride niya at overconfident pa. Matapos ang mga pangyayaring yon ay wala pa yatang oras na hindi ko naisip na maghiganti sa kanya. Gusto ko ring ibalik ang lahat ng sakit na dinulot niya. Lintik lang ang walang ganti. Nandito ako ngayon sa parking lot ng kanilang kumpanya. Pinasadahan ko ng haplos ang kotse niyang mahal na mahal niya. Inikot ko yon at hinanap ang pwedeng sirain. Etong windshield na lang siguro. Wika ko sa sarili at hinanda ang baseball bat at lipstick. Isinulat ko ng pagkalaki-laki ang salitang cheater sa gilid ng kanyang kotse. Gamit ang pulang lipstick ko. Nang makontento ay bumuelo ako at buong pwersa ko namang hinampas ng baseball bat ang windshield nito. Nang tumunog ang alarm ng kotse ay mabilis akong nagtungo sa kotse ko para doon panoorin ang mangyayari. Alam kong lalabas ang mga security maging si Peter, kaya naghintay ako. Ilang saglit pa nang dumating ang dalawang security at ang pamilyar na taong hindi ko inaasahang darating. Sinong gumawa nito? Pakicheck nga yung CCTV. Rinig kong sigaw ni Emerson sa malalim na boses. Si Emerson na kuya ni Peter. Dali-dali akong bumaba ng sasakyan at sinalubong ang nagpupuyos sa galit na lalaki. Kinakabahan ako and at the same time nabobobohan sa sarili. Sa sobrang galit ko yata ay hindi ko na napansin na ibang kotse pala ang kinawawa ko. Ngayon ko lang na-realize na katabi lang pala nun ang kotse ni Peter. Pareho kasi ng model at kulay. Emerson. Kinalabit ko siya para kunin ang atensyon niya. What? Bulyaw niya na bahagya akong kinagulat. Nang makilala niya ako, ay agad ding nawala ang masungit niyang aura. I'm sorry. Ikaw pala, Sandy. Emerson and I were not that close. Madalang lang kaming nakakapag-usap.
Siguro dahil hindi ko naman siya sinusubukang kausapin dati. Dahil na rin sa pagiging seryoso niya. Half-brother siya ni Peter at mas matanda siya ng 4 na taon sa amin. Ako ang gumawa niyan. Sorry, akala ko kasi kotse ni Peter. Nahihiya akong wika. What? Seryoso ka ba, Sandy? Ano sa tingin mo ang mararamdaman mo kapag yung bagay na iniingatan mo, sinira lang ng kung sino? Mariin ang titig niya habang nakakunot ang noo. Dahil sa makahulugang sinabi niya ay nakaisip ako ng kalokohan. Kapag ginamit ko siya ay matatapakan ng husto ang pride at ego ni Peter. Babayaran kita, okay? Pero, pwede ko bang ipambayad ang katawan ko? I mean, ako ang magiging bayad. G ka ba? Mas lalong kumunot ang noo niya dahil sa suwestyon ko. Hindi siya nakapagsalita. Mukhang nag-iisip yata kung niloloko ko ba siya. I'm sure naman, nakarating na sa kanya na nag-cheat ang kapatid niya kaya ko to ginagawa. Buntisin mo ko. Promise, hindi ka malulugi. I know, nadadala lang ako ng galit kaya nasasabi ko ang mga to. Pero nasa tamang katinuan pa naman ako at aware ako sa gagawin ko. Plano ko naman talagang magkaanak at okay lang sa akin kung magkaanak kami ni Emerson at hindi niya ako panagutan. Nasa kanya ang desisyon. Basta final na to. Hindi ako aatras at pananagutan ko ang paghihiganti ko. Mabigat ang hinihingi mo, Sandy. Sagot naman ni Emerson. Pero gusto mo. Umaasa ang mata ko habang nakatingin sa kanya. Gwapo naman si Emerson eh. Mas matangkad siya kay Peter at mas lamang talaga ang kagandahan ng jeans na nananalaytay sa kasulok-sulukan ng katawan niya. Sandy, gusto kong pag-isipan mo muna yan ng mabuti. Paninigurado sa akin ni Emerson. Ayaw mo? Sige, sa iba ko na lang gagawin. Okay lang naman sa akin. Uwi ka ako sa kanya. Pero kay Emerson ko kasi talaga gustong gawin dahil half-brother siya ni Peter. Siya ang napili ko para madurog ng husto ang ego ng lalaking yun. Fine, pumapayag na ako. Mukha siyang napilitan pero halata rin namang gusto niya ang ideya ko. So, kailan natin gagawin? The sooner the better. Desperada at walang paligoy-ligoy kong sabi. Pagkatapos ng trabaho ko, dediretso ako sa bahay mo. Tumango ako sa sagot ni Emerson. It's settled then, maghihintay ako sa'yo. Wika ko bago nagpaalam sa kanya. Kung iisipin, kahit hindi ko gaanong kilala si Emerson, wala pa akong nabalitaan na nagloko siya sa mga past girlfriends niya. Mas matino siya kesa kay Peter at mas matured mag-isip. Siguro kung siya noon ang una kong nakilala, malamang sa kanya ako mahuhulog. Pag uwi ko sa bahay ay sinalubong agad ako ni Jen ng mahigpit na yakap. Bakit? Natatawa kong tanong. You've been through a lot. Nandito lang ako sa tabi mo. Malambing niyang sabi habang marahang tinatapik ang likod ko. Huwag kang mag-alala. Kaya ko ang sarili ko. Humiwalay siya ng yakap sa akin at nagtataka niya akong tinignan. Kilala kita, Sandy. Anong binabalak mo? Nagtaas si Jen ng kilay. Huminga ako ng malalim bago kinuwento ang lahat ng nangyari sa aming dalawa ni Emerson. Maging ang paghiganti ko at ang plano kong magkaroon ng anak sa lalaki. Sabihin mo sa akin na hindi ka pa nababaliw. Nanlalaki ang mga matang wika ni Jen. Ano ka ba? Hindi pa, no? Pagkatapos ng lahat ng sinabi ni Peter sa akin, umiiling na sambit ko. Sige, i-push mo yan. Susuportahan kita. Basta ipangako mong hindi ka masasaktan sa gagawing mong yan, ha? Confident naman akong tumango bilang sagot. Kaya nang magpaalam na siyang aalis ay naghanda na rin ako para sa pagdating ni Emerson dito. Nagsuot ako ng pulang lingerie na pinatungan ko lang ng robe. Nandito ang kaba at pananabik dahil iniisip ko kung paano ba siya pagdating sa kama dahil wala pa naman akong experience sa ganun. Dumaan ng minuto at oras pero wala pa rin siya. Hindi kaya na traffic lang? Nagpalakad-lakad ako ng pabalik-balik dahil sa pag-iisip na baka nagbago na ang isip niya. Sakto namang tumunog ang phone ko galing sa isang unregistered number. Mabilis ko yung sinagot dahil baka si Emerson yun. Kahit hindi ko naman alam kung paano niya nalaman ang number ko.
Hello? Kinakabahan kong wika. Malapit na ako. Hindi pa man din ako nakakapagsalita ay pinatayan na agad niya ako ng tawag. Ano tong sudden excitement at pag-aalangan na lumulukob sa sistema ko? Nanginginig din ang kamay ko at para akong kakapusin ng hininga. Ano ka ba, Sandy? Ikaw ang nagpasimula nito. Bakit ka ba kabado? Pagkakalma ko sa sarili. Nang marinig ko na ang busina ng sasakyan sa labas ng bahay ko, ay lumabas na ako para salubungin si Emerson. Halata ang gulat sa mukha niya nang makita ako sa ganoong ayos. Siguro iniisip niyang sobrang desperada ko. Tara na sa loob. Aya ko nang maipark na niya ng maayos ang kotse niya. Napataas pa nga ang kilay ko dahil ibang model ng kotse niya ang dinala niya. Iba pa yung sinira ko kanina. Kung sa bagay, mayaman naman siya. Sigurado ka na ba talaga rito? Pwede ka pang mag-back out. Hindi ko siya pinatapos sa pagsasalita. Mag-back out? Para ano? Bayaran ko yung kotse mong mas mahal pa sa buhay ko. Natawa siya sa agaran kong reaksyon. Bumuntong hininga siya at tinignan ako mula ulo hanggang paa nang marating na namin ng living area. Napalunok ako nang magtagal ang titig niya sa katawan ko na para bang tumatagos mula sa robe na suot ko. Let me shower first. Ani Emerson at mariing napalunok. Sa kwarto ko na lang. Suhestyon kong nauutal dahil sa pag-iinit ng pisngi at tenga. Umupo ako sa dulo ng kama habang hinihintay matapos si Emerson sa banyo. Hindi ko alam kung bakit pinagpapawisan ng kamay ko. Naka-on naman ang aircon sa kwarto. Siguro dahil sa kung ano-anong pumapasok sa isip ko. Ilang minuto lang ay hindi ko na narinig ang pagpatak ng shower. Kaya halos mapigil ko ang paghinga, lalo na nang bumukas ang pintuan ng banyo. Lumapit siya sa akin habang may madilim na tingin. Wala na yung aura niya na sobrang seryoso at may pag-iingat. Dahil ngayon, puro na lang pagnanasa ang nakikita ko sa mga mata niya. Pinantayan niya ang level ko at napasinghap ako sa ginawa niya. Napapikit ako at napakagat sa pang-ibabang labi dahil sa kakaibang sarap na naramdaman ko. Unti-unti rin ay may lumabas na ingay sa bibig ko. Sambitin mo ang pangalan ko, ani Emerson, at saka ako sinunggaban. Noong una ay mababaw lang, hanggang sa halos hindi ko na masabayan. Hanggang sa napasigaw na lang ako nang walang pasabi siyang pumasok. Ano ka ba naman Emerson? Wala ka man lang pasabi. Nagngingit-ngit kong sigaw sabay hampas sa braso niya. I'm sorry, hindi ko alam. May halong pagtataka at tuwa sa tono ng pananalita niya. Kaya hindi ko alam kung maniniwala ba ako sa kanya. Nang makapag-adjust na ako ay sa kanya naman tinuloy. Hula ko nga ay naririnig ng mga kapitbahay ko ang mga sigawan namin. I also want a child, Sandy. Let's have a child. Aniya, na sa sobrang kalanguan ay tinanguan ko lamang. Lantang-lanta ang katawan ko kinabukasan dahil hindi ako pinatulog ni Emerson kagabi. Matibay pala si Loco pagdating sa ganun. Matinik din siya sa kama at kulang na lang ay mag-crack ang hinihigaan namin. Simula nun, kahit tirik na tirik ang araw, ay tumitirik din ang mata ko sa ginagawa namin ni Emerson. Gabi-gabi, oras-oras, walang palya. Pwera na lang kung busy talaga kami sa trabaho. Anong ibig sabihin nito, Sandy? Nagpupuyos sa galit na pinakita ni Peter ang phone niya. Nandoon ang picture naming dalawa ni Emerson na magkasama habang magkahawak ang kamay sa labas ng mall. Sumugod siya mismo sa bahay ko habang nakikipag-usap ako sa client ko. I'm sorry, Miss Ferrer. Can you give me a minute? Kakausapin ko lang po itong sinto-sinto kong ex-fiancé. Nakangiti kong paalam sa kliyente ko. Sure, go ahead. Maghihintay lang ako dito. Naglakad ako papunta sa hardin at sinundan agad ako ni Peter. Ngumisi ako sa isip bago siya harapin dahil epektibo ang plano ko. Anong masama sa picture namin ni Emerson? Kami naman Besides, may nangyari na nga sa amin. At plano na rin naming magkaanak. Sa inis niya ay mariin niyang hinawakan ang magkabilang balikat ko. Nababaliw ka na ba? Sa kuya ko pa talaga?
Natatarantang wika ni Peter. Ano naman sa'yo? It looks like hindi naman ako ang naghahabol sa'yo. Parang ikaw yata. Pangiinis ko pa at tinanggal ang pagkakahawak niya. Talaga ba? Bumigay ka? Hindi maipinta ang mukha ng lalaki. Ano bang paki mo? Boyfriend ba kita ha para diktahan ako? At bigla ka na lang ding susugod? Nakataas kilay kong sagot. Pinatunayan mo lang sa akin na tama lang ang ginawa ko. Kasi napakababa mo. Sige, panagutan mo yan. Sa huli, iiwan ka lang din ni kuya para sa ibang babae. At total, nakahanap na rin naman ako ng kapalit mo. Kahit bumalik ka pa sa akin pagkatapos mong masaktan sa kanya, hindi na ako babalik sa'yo. Panguuyan pa niya at ninisian ako bago siya tuluyang umalis. Ilang araw gumula sa isip ko ang sinabi ni Peter. At kahit isipin kong hindi ako naapektuhan, ay iba ang sinasabi ng dibdib ko. Hindi ko alam kung bakit ko rin ba nararamdaman ng pangamba at takot. Wala naman akong feelings kay Emerson. Sabi ko nga, ayos lang sa akin na magkaroon kami ng anak, kahit hindi niya ako panagutan. Pero bakit nagiging emosyonal ako sa tuwing iniisip kong wala sa tabi ko si Emerson? Okay ka lang ba, Sandy? Ilang araw na kitang hindi makausap ng matino. Is this about Peter? Tanong ni Emerson at nilapitan ako. No. Maikli kong sagot at nilayuan siya. Dahil hanggat maaari, ayokong ma-attach sa kanya. Kung ano man tong nararamdaman ko para sa kanya, ay puputulin ko na. Bago pa man niya ako lokohin at tulad ng ginawa ng kapatid niya. Anong sabi ng doktor? Buntis ka na ba? Kasi oras na dinadala mo na ang anak ko, akin ka na. Pakakasalan kita. Muli niya akong nilapitan at nilambing. Wala sa usapan natin ng kasal. At saka mukhang umepekto naman na ang ginawa natin. Natapakan ko na ang ego ni Peter. Mabuti pa tapusin na natin ang namamagitan sa atin. Salamat sa kooperasyon mo. Quits na tayo. Tinanggal ko ang kamay niyang nakapulupot sa bewang ko at lumakad palayo. Ngunit nakakailang hakbang pa lang ako nang mahigpit niyang hinawakan ang braso ko. Ako lang ang may karapatang tumapos. Kaya ako ang magde-decide kung tatapusin na ba natin to o hindi. Seryosong wika ni Emerson. Tapos ano, kapag nagsawa ka na, gagawin mo rin ang ginawa sa akin ng gago mong kapatid? Sa inis ay hindi ko na napigilang sambitin. Yan ba ang sinabi niya sa'yo? Nalolokohin lang din kita? Bakit hindi mo ko subukan, Sandy? Mapanghamon niyang sabi. Hindi ko siya matignan ng diretso sa mga mata dahil pakiramdam ko, kapag ginawa ko yon ay bibigay ako. Look at me. Maliwanag na una pa lang ay sinabi ko nang gusto kong magkaanak sa'yo. Hinawakan niya ang baba ko at tiningala niya yon. 1 buwan pa lang kaming magkasama, pero bakit ganito ang sinasabi ng mga mata niya? Puno yun ng pagmamahal, maliban sa pagnanasa na madalas kong makita. If you need time to think, I'll give it to you. Maghihintay ako hanggang sa pwede na. Mahina at mapagtimpi niyang sabi. Unti-unti akong tumango bilang sagot. Ilang araw lang nang simulan niyang lumayo sa akin para bigyan ako ng space at panahon para makapag-isip. Hindi niya ako nirush at pinressure. No calls, no text, at hindi ko naramdaman ang presensya niya. And I think, kailangan ko nga ang mga araw na yun para ikalkula kung ano ba talaga ang tunay kong nararamdaman para sa kanya. Lalo pa at nagbunga na ang ginawa naming dalawa. Ano itong naririnig ko kay Peter na kinakalantari mo raw ang kuya niya? Is it true, Sandy? Hindi kita pinalaking ganyan. Kumpronta sa akin ni Mama. Enough. Malaki na ako. Alam ko na ang ginagawa ko. At magdedesisyon ako kahit wala ang permiso mo. Inis kong wika kay Mama. I know nasasaktan ka pa rin sa nangyari. Pero bakit naman sa lahat ng pwede mong gamitin para makaganti, yung kuya pa talaga ni Peter? Ayaw pa rin akong tigilan ni Mama. Ma, hindi ba pwedeng suportahan mo na lang ako? Mali na nga na ginusto mo pang magkabalikan kami ni Peter pagkatapos ng nangyari. Tapos eto naman ngayon, hindi mo ko kailangang diktahan. Isa pa, hindi ko na siya ginagamit because this time, totoo na ang nararamdaman ko sa kanya. Pag-amin ko. Nakakahiya, Sandy. Tinuhog mo ang dalawang magkapatid.
Dismayadong ani Mama at umiling-iling pa. Masama ang tingin niya sa akin habang pinapaypayan ang sarili. Hindi ko na sinabi sa kanya na nagdadalang tao ako at baka mahimatay pa siya. Kilala ko naman si Mama. Mawawala rin ang tampo at inis niya. Sa ngayon, ayoko munang ma-stress at hanggat maaari ay nagfo-focus ako sa pagiging masaya dahil magko-confess na ako kay Emerson. Sinubukan kong tawagan ng phone niya na agad naman itong sinagot. Malapad ng ngiti sa labi ko at akmang babati pa lang nang magsalita ang boses ng babae sa kabilang linya. Hello? Biglang sumikip ang dibdib ko sa narinig. Naglakbay ang utak ko sa ginawang pangchichit ni Peter sa akin. And I thought, ganun din ang ginagawa ngayon ni Emerson. Siguro 1 minuto rin akong natahimik dahil sa narinig. Kaya hilaw lang ng hilaw ang babae sa kabilang linya. Son, is there a problem? Ayaw magsalita ng girlfriend mo. Napakunot ang noo ko sa sinabi ng babae sa kabilang linya. Ano raw? Son? Anak? Ibig sabihin mami ni Emerson ang nagsasalita? Akala ko babae niya. Hello? I'm sorry po tita. Akala ko po babae ka ni Emerson. Honest na sabi ko at napapikit dahil sa sobrang hiya. Narinig ko naman sa kabilang linya ang tawa ng lalaki. Kung nakikita ko lang siguro siya ngayon, malamang ay nakurot ko na ang tagiliran niya. Sandy, kailan mo ba balak pakasalan ng anak ko? Nai-imagine ko ngayon na nakataas ang kilay ng ginang dahil na rin sa tono ng pagtatanong nito. Pwede naman po kahit sa makalawa. Ready na rin naman po kasi akong pakasalan siya. Pag-amin ko. Really? Kung ganon ihahanda ko na ang lahat. Wala nang bawian. Agarang sagot ni Emerson sa pasigaw na tono dahil na rin siguro sa sobrang tuwa niya. Emerson is such a nice man. Alam ko na noong una pa man, pero dahil nagpaniwala ako sa walang kwenta niyang kapatid ay nakorrupt ang paniniwala ko. Now I finally get it. Na kaya pala hindi ko nakuha ang happy ending na hinahangad ko kay Peter ay dahil may mas maganda pang plano ang tadhana sa akin. At ngayon, natutupad na ang pangarap ko sa taong alam kong mamahalin ako ng buong buo. You may now kiss the bride. Anang pare kay Emerson na siya namang tinugon ng lalaki. Nagsigawan ng mga piling bisita at piling kapamilya sa kasal namin. Narito si Jen, si Mama na sa kalaunan ay natanggap din ng sitwasyon dahil buntis na ako. Ang mami ni Emerson at ang mga kaibigan niya. Inimbitahan namin si Peter at ang parents niya ngunit ang daddy lang nila ang dumating. Gusto kasing ipamukha ni Emerson kay Peter na hindi siya katulad ng inaakala niya. Sa wakas, makakailang round yata tayo ngayon Pilyong ani Emerson at tinalon ako sa kama. Isa lang at saka dahan-dahan lang. Remember, may dinadala na akong bata. Paalala ko naman na kinakamot niya lang ng ulo. I'll try my best. Nakangiting wika ni Emerson. Sa lamig ng gabing yun ay pinagsaluhan namin ang init ng katawan ng isa't isa. Sa tagpong yun, masasabi kong nasa tamang tao na ako. Kontento na ako. Kasi alam kong mas magiging matatag pa ang pagsasama naming dalawa.